Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, narito na po tayo sa ika-28 linggo ng karaniwang panahon or the 28th Sunday in Ordinary Time. At bago po natin tatalakayin ang napakagandang mensahe na ating mapagninayan sa araw na ito, nais ko po sanang pasalamatan muna ang mga tumulong sa atin pong production ng ang homilia, lalo na ang mga taga-Matawaran Alabok Group na mula sa New Jersey, sina Faye, Myra, sina Lani, sina Annabel at Malu, si Cesar, Socorro, si John, si Julia and Tessie, si Erna Soriano, si Pura at si Conching at Duda, at lalong-lalo na through the initiative of Mrs. Bronkel Melly at saka sa kanyang anak na si Alex Esteban. Maraming salamat po sa inyong kagandahang loob at sa inyong tulong upang maging posible ang atin pong paggawa ng ating programang Ang Homilia na marami pong natutulungan at marami pong mas nakakaunawa ngayon tungkol po sa mga salita ng Diyos. So mga kapatid, ito po ay tungkol sa kaalaman at ng kayamanan. Ito po'y napakaganda dahil po marami tayong mapagkukunan ng leksyon na ito po'y makatulong sa atin ng malaki, lalong-lalo na kung paano natin patakbuhin ang ating buhay, paano natin panghawakan ang ating pananampalataya at ang sitwasyon o ang ating kalagayan sa buhay. So mga kapatid, tayo ay maraming hinahangad, marami tayong ninanais, at marami tayong nais maangkin o pangarap sa buhay. Pero alin ho ba dito ang ikabubuti po natin? Ngayon po, tayo'y bibigyan ng prinsipyo ng ating Panginoon upang ating malalaman kung paano gamitin ang kayamanan at ang ating karunungan. Mga kapatid, una nating tingnan ay si Haring Solomon. Ito yung unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi niya, sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nananalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. So mga kapatid, kung ating ibabatay at gawing batayan ang sinasabi ni Haring Solomon, hindi siya nag-ambisyon na magkaroon ng kayamanan at kung meron man siya nito, hindi niya ito pinahalagahan, kundi mas mahalaga ang kaalaman na magmumula sa Diyos. Kaya kung napapansin po natin, siya'y nananalangin dahil para sa kanya, ang kaalaman at karunungan ay mas higit pa kaysa kanyang trono. At ito'y isang kaalaman na magagamit sa buhay at lalong-lalo na para sa direksyon ng buhay. So mga kapatid, pinapakita po dito na hindi siya naghahangad dahil para sa kanya ang mga kayamanan dito sa mundo, katulad ng ginto at pilak, ito po ay parang mga buhangin lamang. So mga kapatid, ano nga ba, kung ating itatanong, ano nga ba ang tinatawag na kaalaman? Ang kaalaman ay marinig po natin kung ating uriratin ng mabuti ang sinasabi ni Solomon. Ito po'y isang mapayapa at malinaw na pag-iisip
Dahil kung tayo'y gabayan ng Diyos, maging maayos ang ating desisyon. Kaya para sa Kanya, higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at sitro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko may pagpapalit, maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagsimimistulang putik kapag inihahambing sa Kanya sa karunungan. Para sa akin, siya ay higit pa sa kalusugan o sa kagandahan. Atin pong nakikita na malayo tayo, di ba? Malayong-malayo tayo kay Haring Solomon. Bakit? Bilang mga Pinoy at nasanay tayo sa ating kawalan, palagi tayong nakatingin sa mga mayayaman at ang tingin natin sa kanila, napakaswerte nila. At parang naaawa tayo sa ating sarili dahil walang-wala tayo o kaya kapos tayo. Pero tama ba ang paghangad nito na magkaroon tayo ng maraming pera, ng maraming kayamanan o kaya maaring marami tayong mga propriedad or property? Kung sa bagay, hindi naman masama ang mga ito. Ngunit paano natin sila gagamitin? Kung minsan nga, mas pinapahalagahan pa natin ang kalusugan natin at ang ating itsura, kaya parang hindi tayo mapakali. Lahat ng ating enerhiya ay ating nagagamit upang ayusin ang ating mukha or how we appear to others. Kaya imbes magagamit natin ang sa tama kung anumang meron tayo, ito ay ating nagagasta upang sundin lamang ang layaw ng ating kaisipan at ang ating mababaw na pananaw. At sa ganitong paraan, ito yung makikita natin na hindi nga hinahangad ni Solomon ang kayamanan, ngunit sa kanyang paggamit ng kanyang tamang kaalaman. Kasabay nito, dumarating sa kanya ang mga kayamanan. Dito natin makikita na kung ang tao ay malinaw mag-isip at mapayapang magdesisyon dahil meron siyang o malapit siya sa Panginoon, mas magiging masagana ang kanyang buhay. So mga kapatid, dito po natin nakikita ito sa pinakabuod ng ating ebanghelyo. Kung basahin po natin, ito'y nagsasabi, nung panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sa mga kapatid, siya ho ba ay masamang tao? Siya ho ba ay isang taong hindi karapat-dapat pansinin? Hindi po. Dahil sa totoo lang, siya ay napakahusay at napakabait na tao. Gayong siya ay nagpatira pa sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, napapansin niya na meron pang mahalagang bagay sa buhay dahil hinahanap niya kung paano makamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya po napapansin natin ang sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos." Alam mo na ang mga utos o ang mga kautosan, di ba? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, at marami pang iba. At ito naman ang sagot ng binata. "Maliit pa lamang ako, ang lahat ng ito'y ginagawa ko na."
Kaya nga po nagustuhan siya ng ating Panginoong Hesus dahil ang taong ito, maliban na siya ay mayaman, mabait pa siyang tao. At napapansin niya, nagmamadali, tumapatakbong lumapit, ibig sabihin, nagmamadali ang taong ito at nais niyang malaman kaagad. Dahil napapansin niya na meron pang pangangailangan ang buhay at mas malalim kaysa ditong kanyang kung ano ang kanyang meron siya bilang kayamanan. At ito na. Anong sinabi ng Panginoon? Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Bumalik ka at sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ito yata ang pinaka malungkot na eksena na nakaulat sa banal na kasulatan at ito ang ating mababasa. Dahil bumagsak ang balikat at mukha ng binata at siya po ay tumalikod. Bakit? Marami siyang ari-arian o kayamanan. Para bagang nanaig sa kanya kung anuman ang kanyang mga pinanghahawakan. Kaya po sinabi ng Panginoon, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang kanyang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan sa ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Ito ay matalinghaga na pananalita ng ating Panginoong Hesus at kung ating uriratin, kung ating sundan ang nasa isip niya. Hindi niya kinukutya ang binata, kundi pahayag ito sa katotohanan. Nasa pagkakataong iyon, yun na sana ang pagkakataon ng binata na maangkin niya ang buhay na walang hanggan. Kaya lang po, nakatali siya. Ang kanyang puso ay parang nakakulong sa kanyang kayamanan. At ang masama dito, mga kapatid, ito yung nagpapahiwalay sa atin mula sa Diyos. Yung tinatawag na idolatry. Ang idolatry na tinatawag ay ang pagsasamba sa isang bagay o kung sino man na hindi ang Diyos. O sambahin mo ang isang bagay o tao man na ito ay hindi Diyos. So mga kapatid, sa maraming pagkakataon, tayo ay nalilinlang. At kay laki ng tulong ng inang simbahan dahil halimbawa dumarating ang Kwaresma o dumarating ang Adbyento. Ito'y panahon ng pag-aayuno, ito'y panahon ng pananalangin at ito'y mga panahon upang ating gawin ang mga kawang gawa. Bakit? Dahil nais nating tingnan muli kung tayo din ba'y nakatali sa kung anumang kayamanan meron tayo. O baka sabihin mo naman, hindi ako kasali dyan dahil wala naman akong pera, wala naman akong kayamanan. Ngunit, kahit walang-wala ka, pero ang iyong pagkatao, di ba ang ninanais mo ay hangarin para sa mga material na bagay para sambahin ang mga kung anuman na mga ari-arian dito sa mundo na siyang magpapalayo sa atin mula sa Diyos.
Kaya po, mga kapatid, ang simpleng tao ay kampante kung anumang meron siya. Hindi siya balisang-balisa sa mga material na bagay. Sa halip, kampante siya dahil nariyan ang Diyos na siyang tagabigay, na siyang nag-aalaga, at butihing Diyos na siyang nagbabantay kung ano ang ating pangangailangan. Kaya po, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, humingi ka at ito'y ibibigay sa iyo. Hanapin mo at ito'y matatagpuan mo. Kumatok ka sa pintuan ng Diyos at ika'y bubuksan. Sa mga kapatid, nitong ika-28 linggo ng karaniwang panahon, ito'y isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin upang alamin kung tayo ho ba ay malayang nagsasamba sa Diyos. Kung ang ating pananalig sa Kanya ay lubusan at ganap. At ito na ang pagkakataon upang tayo'y makawala sa pagiging alipin ng mga material na bagay o kung anuman na inaalok sa atin ng mundo na siyang nagpapaligaw sa atin, nagpapalito sa atin, at tuluyan tayong lumayo sa Diyos. Huwag nating gawing napakalungkot ang buhay natin. Dahil kung nakasandal tayo sa ating kung anumang mga ari-arian o kayamanan, wala tong kabusugan at hindi tayo mabubusog. Lalong-lalo na, hindi tayo magiging mapayapa. Sumandal ka sa Diyos, manalig ka sa Diyos, hindi ka pababayaan. Sa halip, kung anuman ang iyong kinakailangan, balikan natin si Haring Solomon dahil ginamit niya ang kanyang kaalaman na sa tamang pananaw, sa malinaw na pag-unawa kung sino ang Diyos at ang gabay niya. Sabay na ibibigay ng Diyos sa iyo ang kaunlaran at ang hinahangad mong kayamanan dahil inuuna mo ang kaalaman mula sa Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.